Hi guys! Welcome back to Yanni's Room Sunday Reset! Antoroy! Kakaiba ang Sunday Reset ko this week. Kasi wala akong Sunday Reset last week. So, this week, pwedeng bumawi. Babawi lang ako, di ba? Wala ako sa cafe ngayon, mukhang cafe ito. Kasi yung bahay na makakasama ko for this episode ay sobrang bigati naman talaga. Tangina. Okay. Dito siya sa gilid, okay? So, ipapakala ko yung kasama ko for this week's Sunday Reset. Si Alan Segi. Hello, madlang people. V. Mabuhay. Alan Segi. Okay, sabi. Ang ganda-ganda ng bahay niya, pero wala siyang tubig. Okay, sorry, te. Meron na nga kakarating lang, pero ito may lemon do tayo. So. Yay! Ay, oo nga. Fuel for the soul. Lemon do. Oh, cheers to that. tayo. Cheers. Cheers. So, explain ko lang sa'yo Itong Sunday Reset, like, nilalabas to, 8:30 a.m. As in, amat siya ng mga tao kasi, parang, ito yung pinapanood nila pag nag-almusal, ganyan. Oh my God, nakakatawa. Pang-almusal ba yung mga pag-uusapan natin today? Tapos, ito na lang, tignan nyo. Ayan. You're in my living room, and then yun yung dining. Ang Here's dami. my vinyl collection. And ito si Josh. And si Josh. Sobrang amats ng bahay mo. Sobrang Thank you, chill Tay. ng bahay mo. Yes, vibes lang. Di ba wala ka naririnig kahit sa labas? Wala actually. Yes, nakatakot nga sa labas eh. Kasi naligaw ako. At saka ang dami namin nilikuan. Sabi ko, ang laki naman ng lugar na to. Suburbs as fuck. Tangina na, suburbs. M&M. Barangay lang sa amin yun. So, kamusta ka muna for this week? This week, wow. Or at least kahit last week. How are Ay. you? The more weeks na babalikan natin, the more na parang, wow, what the hell is going on? Wait, pero ngayon, This medyo week, mas medyo mas kalmado. okay. Nag-LU ka yes. eh. Galing ako LU nung weekend. So, yun yung parang time ko para like, pakawala. Yun yung, like, as in, basag na basag talaga kami. Sa LU? Sa LU. As in. Nakakamiss mag-LU, te. Kailan ka last nag-LU? January 2025, di pa biyak yung ulo Oh ko my gosh, nun. oo nga. Sobrang tagal na. O tara, nasundatan na yan. Alam mo, pumunta ako ng LU nun. Pumunta. O kasi medyo ano pa ako nun eh. Te, ito ba yung Hang magkasama up. tayo? Iniisip ko, hindi, November 2024 yun. Okay. January 2025 yung last ko. Okay. Pero noong November 2024 na nasa LU tayo, sis, wasak ka. Wasak din ako. Parehas tayo. Same tayo. Same. Wasak We were in the tayo. same place. We were in the same place. Like, Mm-hmm. Wait, so itong nag-LU ka ngayon, wasak ka rin. Oo. Pero marami kasi akong wasak moments. Parang, Yes. But like, unlike before, na parang okay, mas kaya ko tutukan kunwari yung love life things, ganyan. Ito, ang dami ko ng other extracurricular activities, like yung mga work stuff and all that. Sa LU? No naman, yung parang pinagdadaanan lang. Yung pinagdadaanan. Yan yung mga inano ko sa LU. Tinry kong let go and let let go. God. Tapos sa LU, in-approach ka ng babae. Sobrang... Yun na nga, kasi parang nagiinuman kami sa LU. Tapos parang, oh my gosh, is this my bisexual era? Kasi parang pinagpapasapasan ako ng mga Sobrang pogi mo rin kasi doon. Sa picture na siya. Ay, talaga. Ang tigas pa kasi ng suot ko. As in, Exactly. sobrang pang matigas. Doon sa story mo, nakaganda ka. Nakaganda na. Ayun, so, Ilang araw lang kayo sa LU eh? 2 nights? parang 2 nights lang, tas yun na yun. Si Heidi! Actually, yung mga kasama ko Mag-hi sa ka. LU, andito lahat Oo nga eh. Magay ka, Kakarating Heidi. niya lang. Wow! Hello. Si Heidi. The Direct. The Direct Heidi Mendoza. Heidi Mendoza. Bayani Ay, kasi. tama ba? Kasi alam mo, gusto ko na rin talagang bumalik ng LU. Parang, yun nga, yung last time na bumalik ako ng LU was, hindi naman ako super heartbroken. Actually, Bakit yung mga heartbroken bitches pumupunta ng LU? LU, no? Kasi malapit lang eh. Kasi malapit lang, and then para siyang ibang lugar, tapos pwedeng saglit ka lang doon. Pero te, yung last na punta ko ng LU was, well, may hang up ako sa ex. But, yun yung time na, no, like peak bisexuality ko rin yun, te. Okay. Yung last na punta ko ng LU, ako, ikaw nakaano ka ng babae. Hindi, I mean, Wala akong in-approach ka ng babae. Me, doon din na-open ang mundo ko sa like, Mga, the opposite sex. Yes. May something na talaga sa LU. Where do broken hearts go? hindi na sa ano. Saan ba dati? Baguio? Baguio eh. Dati Baguio yung sagot. Ngayon eh. LU na. Pero ngayon LU na. Different time. Eh kasi sobrang lapit lang ng LU at... Same actually sila ng distance ng Baguio. Oo nga actually. Hindi kasi like parang ano lang yun. Oo nga 5 hours lang pala yun. As in magkatabi lang Same sila. lang. Well yes. Ito, okay. Mayroon akong question. Go.
Kasi naglabas ako ng episode last week. Tapos, Ano sabi mo sa episode? yung episode ko, nagre-reflect lang ako sa, as in yung title, like, bakit nakakatakot ma-in love ulit? Ay, doy! Oh my God! Kasi nagka-crush ako this year. Okay. Like, for the first time. Like crush. Crush. After a while. Parang, like, Malakas yung tama mo. Getting there. I don't know. Tapos napareflect ako. Sabi ko, okay. Medyo parehas kasi tayo dun sa part na, I mean, ito yung reason ba't tayo nagkasundo noong November 2024. Ay, dad. Na risk kung risk, Risk diba? everything. Yes, lahat. Kung gusto ko, I'll go after that person, ganyan. Yes. But this time, hindi na ako ganon. Wow, the changed woman that you are. The change woman that I am, nahigop na nung shunt nung pagka-opera sa akin. Hinihigop. Akala ko kung anong hinigop sa'yo. Well, Kasi so yun nga yung nilabas ko sa episode ko. Tapos, may nag-comment doon na sabi, Yani, maybe, gusto mo yung feeling ng pagiging in love, pero hindi ka talaga in love dun sa tao. Tapos sabi ko, Wait. Hold ano? on. Like, Hold on. Let me Let me wind it back. Kaya doon ako curious. Kasi tinatanong ko din yung friends ko. Kasi lagi ko lang naririnig yung statement na yun Yung, gusto mo lang yung feeling ng pagiging in love, pero hindi ka talaga in love dun sa person. Tapos nung ako na yung nasabihan, sabi ko, apparently, it doesn't make sense to me. Kasi, alam ko in love ako dun sa tao, bobo lang ako mag-commit. Okay. Magkaiba How yun so? Kasi dun sa episode, diniscuss ko na dami kong fears talaga na usually kapag nasa relationship ako, hindi ko nagustuhan yung sarili ko. Okay. So feeling ko, yun yung reason ba't nasabi niya yun. Pero ikaw, ano yung thoughts mo about that? statement, na parang, oo na. Maybe tingin mo hindi ba, ka like, naman talaga in love sa person. You're just in love with the feeling of feeling in love. Yes. To me, ano lang siya, parang... Would you hindi say rin na siya- lover person ka? Lover I'm boy? such a lover boy. I know. As okay. in- Okay, so ikaw. As fuck. Ako, personally, hindi ko kasi i-involve yung sarili ko sa taong hindi ko mahal. 'Di ba? So, whenever you feel love, it's obviously for a person that you feel like in love with. Right? Gets? So, parang kasi kung maghahabol lang naman ako ng feeling in love, of like feeling in love, di mo rin naman kasi siya mahahanap like sa random person, di ba? Parang kung ikaw, ay, gusto ko ma-feel in love, ay, magmahal-mahal nga tayo ngayon. Yeah. It doesn't work like that. Parang kailangan mo talagang maging invested sa person. Sa isang person. Yeah. Exactly. Yun yung naisip ko. Diba? Pero sa isip ko, dinaisip ko siya na ano ba? Like, ano ba yung feeling ng pagiging in love? Kasi pag sabi mong in love ka lang sa feeling ng pagiging in love, you can do it with anyone else. Yes. Pero Baka it kasi- depends on like may mga specific people, di ba? Na Yeah. Pero kasi yung fact na parang ginagawa ko siya for specific people only. Yes. Parang sa isip ko, hindi naman sa pagiging in love ako in love. Aha. Bobo lang ako mag-commit. Like, alam ko Okay. may lapses ako sa pagko-commit. Mm-mm. Pero, hindi, parang it doesn't feel right na masabihan Nang ganun. na in love lang ako dun sa pagiging in love. Oo. Kasi parang, Because they know your name and not your story. nung nag-reflect ako on my own, yun sa love, parang, gaya na sinabi mo, wow, the changed woman that you are. Yes. Like, mas ano na ako ngayon, mas cautious ako Cautious ka. pagdating sa... Is it because takot Yes. ka na? Honestly, yes. Sinabi ko dun sa episode na, feeling ko, yeah. Aminado ka naman. May fear na ako na maulit whatever I did before. Okay. Nag-usap tayo, like, kamusta ka lang, ganyan. And then, Dala, hindi dala, naman dala. sinasabi kong walang nagbago. Pero, alam mo yung, pag narinig ko na magkwento ka pa, sabi ko, damn, itong word ko of the week, proactive ka pa rin when it comes to Love. love. Yeah. Di naman kasi mawawala sa, I mean, at least sa akin. Kasi innate talaga for me to put myself out there. I'm someone who wears my heart on my sleeve like all the time. As in. Hindi! Acting galing! Chares! Pero, Yes. no, totoo. And, I mean, ang dami nang nangyari in the past, ang dami nang napagdaanan in life. I've been around in this world for a while. So, ang dami ko nang nakita, ang dami ko nang... I've lived- for a while, sobrang geriatric. Akala mo naman, di ba? Dinosaur. Hindi naman, Oh. pero ang dami ko nang, I feel like I grew up like really, really quickly. So, ang dami ko nang napagdaanan sa buhay. And even though ang daming like stuff na hindi magandang nangyari, I still choose to love. And hindi ako natatakot.
Para kang dun, Lenny Robredo na, hindi ako natatakot. Lalaban tayo. Lalaban tayo. Pero yung reasoning ko naman with that is parang if hindi ko ibibigay yung lahat ko, if I don't put my 100%, tapos biglang na lang ako magsabi na pa, you know what, wag na lang. I will always have that thing in me na parang, what if yun ang 100% ko? You regrets. Oo, yun. Yun yung ayaw kong, I don't wanna live with that. Mm-hmm. Kasi madali lang naman magsabi na parang, okay, itong person na to, it's probably just an era. Pero kung may kung may naramdaman ka talagang kakaiba with a person, and sa tingin mo parang, wait, what if I had done things differently? Yes. I would. Mm-hmm. And if open pa yung tao, okay, go. Di ba? Grabe though. As in, parang hearing it, feeling ko tama lang na, sakto lang na ikaw yung makakausap ko about this. Kasi sabi ko talaga sa'yo, like last week, talaga iniisip ko kasi, alam mo yun, masarap magmahal. Sinabi ko yun sa episode. And yun, same dun sa part na, I wear my Heart on my sleeve. heart on my sleeves, yes. It's just that, dahil ilang beses na siya nangyari sa akin, nagulat ako nung nag-sit down ako with my feelings na, fuck, meron akong genuine na fear na nararamdaman. Siguro, Which is gets naman. yeah, do you also feel that way? And if so, this opportunity might Maybe for you. Hindi, akin lang, parang, paano yung hindi ka nagpapatalo dun sa fear and honesty, shame. Ako may shame ako na-feel around it. Ako, na, I get the shame. I get the shame factor. diba? Like, kapag meron ka mga decisions na ginawa na, parang, fuck, Ano ba to? ito yung ginawa. Yes. Yeah. So, like, parang yun yung nag-hold back sa akin na to do it again. Why Well, what if for hindi you? mo na lang siya isipin na, okay, I did all of that, like, fuck, I'm never gonna do that again. And then, never do that again. Ano? Kunwari. Okay. Timeline, kunwari, ganyan. Nitong taon na to, parang, shit, ang dami ko natutunan ng taon na yun. Parang, I have so many things na I wish I had done differently. And now you're with a new person. Why don't you apply that? Changes. Yeah. Para lang masabi mo na parang, okay, I did it that way, now let me do it this way. Para ma-gauge mo kung is it a me problem or is it a Yes. situational thing. Pero yun. But it doesn't mean yung parang yung hold back, no? Ako, I never hold back. As in, wala akong fear of rejection. Yes. I think that's the thing. Mm-hmm. Kapag may nararamdaman ako, kailangan ko sang sabihin. Yes. Kasi kakainin ako ng thoughts ko. I live in my head like most of the time. So, kailangan ko talaga siyang i-voice out. And Capricorn kasi ako eh. And Alam mo ba, yun yung something na opposite. Kasi sa pagkakakilala ko sa mga Capricorn, at least sa people, Capricorn people in my life, usually sila yung matataas yung walls. Hindi very communicative. yes. Pero kasi yung Venus ko is in Pisces. Okay. So yung Venus yung nagko-control ng love. Yes. And it's in my first house. So siya yung pinakaunang thing na like pinakaunang thing like priority or parang pinakaunang nag-reflect sa personality ko yung pag-lover boy. Okay. So ang Pisces ay medyo mga mas flowy, Pisces mas flowy, mas emotional. So kung yung Venus mo ang nagko-control Pisces, mas emotional ka sa love. Ang ang Venus ko ay Aquarius pa rin. So, Okay, so parang gets though. At least medyo mas may sense of control. right now, pero diba, like nakita mo ako before, hard. Hard as I mean, doon niya tayo nagkasundo eh. Hindi, alam mo, same dun sa walang fear of rejection. Since yun nga yung episode ko last week, so syempre may mga nag-post sa FB group, sa community, na parang, kasi kapag may nag-ask ng advice sa akin, lagi ko sinasabi na kapag may gusto ka, umamin ka. Kasi I agree, like, wala talagang, alam mo, and that's the only way para may mag-progress. If hindi ka gusto, edi at least you know. Oo, tapos at least di ka na mag-wonder. Yeah, wala ka nang on. Okay, I can move on finally. If magustuhan ko, edi wow, di ba? May nangyari, as in sinabi mo. Pero, yun nga, because sinabi ko dun sa last episode ko na medyo natatakot akong umamin lately. Nag-hold back talaga ako at something new talaga to me. Tapos may mga nag-post lang na naintindihan ko pala sila dun sa hindi umaamin kasi because of fear of rejection. In fact, actually, hindi ako umaamin dahil meron akong fear of rejection. Hindi talaga ako takot sa rejection eh. Okay, saan ka takot? Podcast ko? Saan ka takot? Alan's Alan's room. Actually, Alan's house.
Sige nga, sige. Pag muni-muni, pag nilalilayan mo yan, saan ka ba takot? Grabe, isang episode na yung sinabi ko kung saan ako takot Yun, nasabi ko na ako saan ako takot. Pero like, if iaano ko siya, isa-summarize ko siya kung saan ako takot. Whoa! Whoa! Ito na. Natakot ako mabaliw ulit, feeling ko. Kahit masarap. Cheers. Parang ano siya, te? Afford ko ba siya this time? Yun talaga yung thought nung sinabi ko lang. Ikaw ba? Wala ka ba na-feel na? Ganon. Kahit onting takot, te. Alam mo, lahat kasi ng takot ko talaga na sa mga what if. Takot ka sa what if. Doon ako takot. And that's why nilalabanan mo siya. Parang, no, I need to do something different. Kung hindi ko pa na-exhaust lahat ng things na ano ko, parang okay, let me try something else, and maybe this time, medyo mas okay na siya. So parang ganun naman ako lagi eh. Pero it will come to a time na ma-realize mo na parang, shit, parang wala na pala. Yun yung part na medyo nakakatakot. But at the same time, yun na yung part na parang kailangan mong hanapan ng peace. Nawala na. Like, pag nag-run na talaga yung relationship ng, like, it's course. End na. Na parang, and you have to accept it. Oo. Na parang, okay, di pala siya aligned talaga. Knowing when to stop, kumbaga. Yeah. Oh, alam mo. Oh. Buti na open mo. May breakthrough tayo. Bakit? Ano? Hindi. Kasi, well, di ba, like, gets nga din talaga hata dun sa part na make ng choice, galaw talaga. Nung ganun ako, parang reformed, rehabilitated, change. Hindi, I mean, feeling ko ganun pa rin naman ako. Pero nung ganun ko siya ginagawa sa relationship, yun yung something na hindi ko alam or hindi dapat matutunan ko pa. Knowing when to stop. And then patience, te. Ako rin ti patience! Wala ako niyan, te! As in, sa lifestyle ko kasi I'm like, go. Like, right now. So, I think, parang kailangan ko matutunan kung paano maghintay. Yeah. But at the same time, baka ako lang to ha. Ayoko kasi nagsasayang ng oras. But also, I don't want to let, like, what I mean by ayoko magsayang ng oras is parang, alam ko naman na kung ano yung parang pwede kong gawin now. So, bakit hindi pa, like, right now? Kasi sayang yung oras. Parang, it's the same concept sa panliligaw. In my head. Like, parang, hindi naman ako like sobrang nanligaw ng matagal bago maging, like, magjowa, ganyan. So, like, sa mga past relationships, parang, kapag feel mo na, okay, kahit like 2 weeks pa yan, or 3 weeks, okay na. And then we'll see. Yun na yun. Magmahala na tayo ngayon, and then kung hindi mag-work, mag-break tayo. Parang everything is... As it, like, just let things happen. Yes. Kasi kapag kunwari, di ba, I mean, di ko alam sa mga hetero girlies out there, hi! Pero di ba may ligaw period? Kasi bakit tinetest run nung girly pops yung guy, kung ay okay ba to sa akin? Or gusto ba namin talaga tong tahakin? Which is na-understand ko naman on some levels. But kapag kunwari, naramdaman mo na kasi talaga siya and kunwari na-push through na, di ba? Ma-realize mo na parang, tayo naligawan tayo ng 1 taon, tas 3 years na tayo ngayon. Parang ganun din naman pala talaga eh. It's just more so, probationary period. Nung nagkwentuhan tayo, yun yung hindi ko na, parang nasabi sa'yo clearly. Kasi if may na-learn ako from it, dun sa last na relationship ko, and then nalalearn from now, sa mga pinagdadaanan ko, bilang mga risk taker, go kung go. Ang hirap talagang i-learn ng patience. Yes. I feel like I had to swallow yung fact na minsan need talaga ng tao ng time. Siguro for... na inaano ko rin ngayon. Yeah. For us na people, like parang gets ko yun eh, na gusto mo ako, gusto kita, pwede di ba natin gawin ngayon? Right. Ay, action na natin ngayon. Pero kailangan mo kasi isipin yung other person. Yes. Yun yung thing. Minsan need mo talagang isipin yung other person na need niya ng time and need niya ng space to think about it. Well, how does that work for you? Are you a space girly? Anong space girly? Like, kunwari, may hindi kayo pagkakaunawaan, do you ask for, like, time apart? A time space? apart? Or gusto mo, like, ayusin, no, we have to, like, fix it right Alam mo, now. kasi nauso yan dati sa nauso yung mindset na yun sa Twitter eh. Alin? Or sa internet eh, na hindi sinasabi na dapat hindi kayo natutulog na magkaaway. Okay. Pero I learned na minsan need mo siyang itulog talaga. Hindi lahat ng away kailangan yung pag-usapan agad-agad. Habang mainit pa. Minsan need nyo ng time na apart. Now,
siguro after all my relationships, natutunan ko how to be a space girly. Are you a space girly? Hindi, no? Hindi ako Hindi space kasi. Hindi ako space girly as fuck. Ako kasi, parang... Hindi. Ay, no, hindi talaga. Pero, hindi... Ako, I wouldn't say... Wait, hold on. Let me gather my thoughts. Sige, ipaliwanag Ako kasi, mo. I'm a, like, man of actions girly ako. Obviously. Yes. Obviously. So, kapag kunwari, meron akong gustong patunayan, gusto ko na makita mo. Para makita mo yung sincerity. Kita rin naman to sa career niya, di ba? Ganun talaga si Alan. Oh. As in, ibubuhos ko talaga lahat. Because for me, in my head, kunwari, ako naman binigyan na kunwari, magkaroon kasi ng time na kunwari yung jowa mo, di ba? Parang, kapag may away, or may alitan, or kunwari may ginawa siya sa akin, or may ginawa ko sa kanya, siya yung gaganyan. Tapos ako naman, that just leaves me with, parang, ano na nararamdaman ko? Bakit parang mag-isa ako ngayon? Like, dealing with all of this when we could talk about this, like, right now. So yun yung mindset ko. Ako, I would like to know kung ano nangyayari, what happened. But I think it also comes with kung anong klaseng tao ka, kung paano ka mag-explain. Hindi kasi ako sprack. Hindi ako, parang wala akong ever, or sobrang liit lang nung times na meron akong regret na sinabi ko face to face. Okay. Kasi di ako sumisigaw, hindi ako parang nagsasabi ng anong masasamang words. Yes. It's just like parang, wow, that was really shitty. Nangyari. Parang what happened. Ganun lang. Yes. So, for me, gusto ko siya ayusin. Like, right away. Agad-agad. But that's the thing about, relationships. Ang hirap kasi kapag yung other person, hindi rin talaga Hindi ganun. Yeah. Need nila ng space to breathe. Need nila ng space to think. Alam mo, hindi naman sa mahal ko pa yung, hindi na ha. As in, hindi na. Oh, promise? Promise girl. I'm so over it. Over na talaga ako sa lahat. Ng like, from the like past relationships. Pero alam mo, minsan napapaisip. Pero alam mo kung ano weird? Ano, sige, sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa amin. Minsan napapareflect lang ako. Pag bored ako, tapos parang naghahanap ako ng kukot-kutin sa utak. May mga times na sabi ko, siguro if I waited longer or like kung mas naging patient ako. Ang nangyayari kasi that time, irrational ako eh. Kapag left alone ako na hindi ko alam kung ano nangyayari, aning ako, na-anxious super ako. gets. Right. Yes. So like, ipupush mo yung other person for ano nangyayari, like, Ano gusto mo? anong gusto mo. And then parang, mas nagiging clouded yung situation, mas, nagaganon yung feeling. So, na-realize ko na, okay, meron siguro akong relationships or situations in the past na could have been different if I was more patient. But of course, I didn't know better. Alam ko na hindi ko na siya mababago. Hindi naman ako darating sa point na to kung hindi ako naging, ganun Pero before. yung thing naman din about that is parang, di ba, may sinasabi sila na parang kailangan mo sila, yun naman yung natutunan ko. Kung ano yung hinihingi nila. Kasi parang, di ba, may sarili-sarili tayong love language. Kailangan mo aralin kung paano sila mahalin with their love language. Yeah. So, kung love language mo is, okay, bigyan mo ako ng space, ganyan. Okay, mahirap man sikmurain for me. Pero yun yung gagawin ko. Like, I'll try my best. Di ako mag-promise na hindi ako pop up in the, na parang, kamusta na? How are you doing? Because of course I'm worried about you. Or like, I wanna know na everything's okay. Yes. So, but I would still try my best na parang, sige na nga, fine. Ito na. So right now, would you say na you are, A space girl. like, no, as in, becoming more patient, like, I would than say before? so. Yes. And how is that? Like, kamusta yun for you? Sinasarili ko na lang tayo lahat ng actually, hindi ko sinasarili. Lahat ng mga kaibigan ko, parang gago na sa Elio kami, tapos kung ano-ano mga sinisigaw ko doon. Parang, Yes. I guess ako na to. Ako na lang ako na mag-process. Like, okay, Yes. natutunan kung paano to gawin. Hindi naman siguro to pampersonal, di ba? Pero is that something that you learned from a past, like past situations? Kasi you've seen it happen before. Yes. So parang right now na it's happening again. Hindi again eh. Like it's happening with another person na parang the relationship or the situation is asking you to be more patient. Do you think na parang, sige, like ginagawa mo siya kasi na-learn mo na siya from before na? Ako ginagawa ko siya because I feel like it's the right person. Yo! What? Yo! Alam mo ba? Ano? Ang ano mo talaga, no? Kasi, siguro ako as a person, lover girl ako. Pero isa sa mga nakatakot ko is, parang, honestly, hindi ko kayang sabihin na this person is the right person. Okay. Kasi lagi ako may thought na,
what if Hindi. Parang ikaw yung type of person na sa pagkakakilala ko, na pag mahal mo, I think you are the right person. You have to always see the good in them. And initially, yun naman... Mother Teresa? No naman. Hindi naman Okay. ganon. Para of course, there are things, there are lapses. Pero kapag syempre, kung iisipin mo siya in a sense, hindi kasi ako yung tao na... Sorry. It may seem like it kasi parang ang dami kong ginagawa sa buhay. Pero hindi kasi ako masyadong mapag-main character. Na... Wow! Wait lang, let me finish. Ako, meron ganun kasi, ako. wait. Hindi, Meron kasi oo. mga tao na parang, no, I only care about my feelings. Like, sobrang taas ng standards ko. Kailangan ganyan. Like, people should adjust to me. Ako kasi, willing kasi ako to adjust for what the situation calls for. So, yun. May parang sinabi ko na to someone before. I don't know. I remember who. Pero my favorite thing about myself is kaya kong aminin kung saan ako nagkamali. Or kung saan ako nagkulang. Or ganyan. So, in that sense, parang madali lang for me to kind of weigh kung parang, okay, asan ka ngayon? Asan ako ngayon? Like, Yes. I don't know if nag-translate yung sinasabi ko, but Oo, medyo. yun, that's what I mean by, okay, kailangan ko tingnan yung situation sa point of view niya. I think that's what I mean by looking at it from, or looking at the person for, I don't know, the best qualities. Of course, meron namang mga bad qualities. Given naman, yung wala namang taong perfecto kasi, dahil. Yes. Pero kung kaya mo naman siyang, Siguro ito. ano, Siguro, parang ano na din to, advice na rin to. Ewan ko kasi nga, again, like, muni-muni ko siya since, ewan ko, since nag-start tong crush na napapaisip ko, fuck. Hindi ka ba nagsisisi kapag, kunyari, naisip mo na, okay, I think because this is the right person. Hindi ka ba nagsisisi kapag, fuck, inisip ko na siya yung right person, tapos hindi nag-work? I mean, you'll never really know unless todo mo. Different ka talaga, no? Parang, like, Kailangan mo kasi, ako talaga di ako nagpapabebe. I'm like, if I really like you, and syempre, nag-ano naman ako sa sarili ko nagpo-pros and cons naman ako. Hindi naman ako irrational na tao. Kailangan ko pa rin tingnan kung, workable ba talaga to? Pero kung nanaig naman, in my opinion, yung wait, I think you're this kind of person, I think you're really great, I think you're really cool, and I think like, what we have is really something worth like seeing. Todo ko talaga lahat. Kasi madali lang naman mag-pull out Especially kung nasa situation ka na pull out. Mag-pull out? Mag-pull out sa situation. Sa situation. Oo. Madali Okay. lang naman mag-pull out. And then just, alam mo, you know what? Ayoko na. Madali lang naman yun gawin Madali yun gawin for you? Siguro hindi ko lang in-expect na marinig yun kasi for someone na parang all in, tapos madali pa to say Hindi na, naman for me. Like, objectively speaking, feeling ko. objectively speaking. Parang mas madali siya kaysa sa magtodo. Kung takot ka. Tama ba? Wait, hina-hydrocephalus ako right now. Like, Wait. Kasi pinag-uusapan natin. sige. Ito, let's rephrase. Madali lang namang mag-pull out. Ano mas madali? Itodo or mag-pull out? Sa uncertainty. Sa uncertainty? Sa uncertainty? Fuck! Ikaw muna sumagot. Hindi ko alam kung yung feeling Alam ko mo na iba yung... sagot ko. Tumodo. Right? Honestly, oo nga. Tumodo. diba? Yun lang Okay. naman yun Okay. All in, all out. Right. Tama Okay. mali. Wala. Tama naman. Siguro, given dun sa mga pinag-reflect ko last week, Alam nyo na yan, sa episode last week. Because may na-feel akong ganong fear and shame parang from what I did before, connected sa... Di ako nakapatay ng tao, Wait, ano yung shame? It's Alam more, mo, shame ba siya na alam parang, mo, I can't believe I did all of that? Yes! Yes! Yes, May ganun- I. Kapag nag-all out ka, like, all out dahil mahal na... Dahil mahal na mahal ko. Nakita mo ako sa Elliot Dahil nagkikitaan tayo. Nagkakitaan We see tayo each sa Elliot. other. Like, as in, yung wasakan, all that drunk calls. Yeah. Tayo na meron na nga akong top 10 drunk text nun Mahal na kita, balik sa akin. Kabisado ko na yun. Oo. Pero naman kapag naisip ko na, one, ginawa ko yung sarili ko, and two, ginawa ko yun to another person. Ano siya, Na-cringe like, ka.
parang gets ko naman Yes. gets ko naman yung sarili ko na nagmamahal ako that time. Oo. But it doesn't feel Amazing right now. amazing Amazing right now. Ay, it doesn't feel like tama yun. Oo. Pero wala na yun, nangyari na eh. Nangyari na. Siguro yun nga. Pero sa tingin mo, kung kunwari, di mo yun ginawa, mapapaisip ka ba? Di ba hindi? Actually, O, di ba? hindi rin naman ako matututo kung hindi ko yung ginawa. Exactly. Gets ko naman na canon event siya. Kaya nga, I see na itong fear na to, I understand na I feel it. I understand na normal siya. But I don't want it to stay there kasi alam kong, pag iniisip ko, parang irrational and ang unfair sa sarili ko na parang magkaroon ng, i-hold back yung sarili ko from loving just because of past choices. Yes. Gets ba? Aha. Super gets naman. Yeah. Yeah? Yeah, alam mo, Oo. sakto lang to kasi dito din sa Sunday episodes, naglalagay din ako ng mantra. Every week na parang, okay, ito yung mantra for this week. Naisip ko, sa mga napag-usapan natin right now, ang naisip ko mantra is, nakita ko nito sa IG, na parang, ano ba to? Tangina. Di ba nakalimutan mo na naman? Hindi. Parang, Ano? Sige. parang there's nothing shameful about actions na ginawa mo to keep a human connection. Yes. Parang any actions, like, tanggalin natin yung shame from being vulnerable. Yes. Tanggalin yung shame from that. Trying. From trying, yes. Trying. Ayun din naman yung mantra ko. Na parang ang daming nang shame sa mga people who try hard. Yes. So, at least we're trying. Right. We may be failing, but at But least we're trying. Alam mo, may connected akong reflection dyan. Hindi siya tungkol sa love or relationships. For example, kapag may napapanood akong film, tas sa isip ko, pangit naman ng writing. Parang I can do that better. Ganyan. Pero napapaisip ako na, even if pangit yung writing, they are still way better than me. Kasi nagawa nila yung pyesa na yun. Nilabas nila, sinubukan nila. Ako parang lagi lang akong andun sa, feeling ko mas kaya ko siyang gawin. Pero hindi ko naman siya ginawa. So parang for me, yung mga tao na lagi nagtatry, pinuput yung self nila out there. Even if mag-fail sila. Bigyan ng medal yan. Bigyan ng medal yan. That's like, Give them their roses. yes, way better sila than me na parang, I'm literally watching this film. yes, exactly. Why am I not writing a film right now? Right. Sorry po, Sir Ricky. Ito na po. Parang ganun lang din siya sa, I think ganun lang din sa love. Ay, exception dito yung mga makakapal na mukha na sila Alan Cayetano. Like, hindi yun hindi yun kasama. Parang, pero feeling ko ganun lang din ako siguro sa love right now. Gets ko na may takot ako, pero alam ko na need ko siyang i-overcome. Yeah. Kasi wala namang shameful about it. Ikaw, as someone na like career person, Yeah. feeling ko kasi this career, binild mo yung sarili mo from like, The ground up. yep, from the what up. Kaya feeling ko I feel like from career to love, obvious kung anong klase kang tao. Parang kailangan lagi kang kumikilos. Yeah. I feel like very dedicated naman ako sa lahat ng endeavors na ini-involve ko yung sarili ko. Yes. Especially sa love. I feel like, kahit di ko alam kung napapansin nyo, pero yung personal work ko, it still revolves around that. Then, kahit yung music na piniplay ko, yung music na sinusulat ko. As a creative. Yeah, as a creative as a whole, it's all about love. So, nasa forefront talaga siya lagi. So ako, I don't really feel shameful for putting myself out there. Kahit may mga, instances in the past na parang, what the hell was I thinking? Kaya ko siyang tawanan ngayon. Hindi ko siya kayang i-shelf. Parang, kasi for me, breakthrough point yun for me eh. Give ko sa sarili ko. Award. Medal te. Medal for Medals me. mo. Oh, give. Thank you so much. Pero Yeah. well, right now, ando naman ako sa Sa? like you said, patient stage. So, yun naman yung kailangan kong patunayan, I guess. Kasi before, ang nilalaban ko talaga kung ano yung things na I think are right based off my book. So, right now, I'm learning to read from someone else's playbook. Ay, putang ganda nun, te. I'm learning to read from someone else's playbook. Award. Award. And yun naman talaga yung key, I think, to Yes. making something. Especially when yun parang someone else na is important to you. Yeah, Oh, so yun ba yung mantra mo for this week? I guess.
Alin doon? You learning how to... Sometimes we need to learn how to... Live life from someone else's playbook. If you wanna be in that person's life. Wow! Diba? Ganda si Sir Ricky Lee sa'yo, sis. Nakaganto siya. Yeah. Ang ganda! Ang ganda ng mantra. Well, dahil dyan, lagi kami merong nire-recommend na movie at the end of the episode. Okay. So, anong movie ang i-recommend mo for them? Shit, ano bang movie na i-recommend? Pwedeng connected sa pinag-usapan natin, pwedeng hindi. Iniisip ko talaga, ako muna mauna. Go. Okay, so ito na ata ang pangalawang Hot Tonet Hadaone film na nirecommend ko sa... Actually, pangatlo na nga ata to which is yung Never Not Love You. Okay. Kasi I feel like yun yung isang pelikula na makes me think about love and career. May Always. practicality, kasi siya aspect. May practicality aspect and then meron ding, you see two people changing. And sa huli, hindi mo alam kung Sino? yung change na yun is parang mag-i-stay ba sila together or better na lang to navigate yung change na yun on their own. And I think sobrang natural nun sa romantic relationships. Adult relationships. Yeah. So that's supposed to happen. Mas nakakatakot if stagnant kayo both. Even if it means na maybe you have to lose the relationship, I think okay lang yun. For your Basta personal may well-being. growth. Yeah. Yun yun, kaya Never Not Love You for me. Never Kasi Not feeling ko Love yun yung nakaka-capture ng nakakatakot magmahal. I mean, ang laking bagay and decision ng magmahal. Dama ko yun sa film. True. Yun for me, Never Not Love You. Ikaw, ano mo? I really like that movie too. Napanood ko yan parang a year ago. Nirewatch ko. Yes. Tapos parang, ito kasi parang height ng career, like growth. So parang, wow, parang everything is really changing. So parang, relate naman, nakaka-relate. Tapos ako siguro, one thing na, hirapan ako kanina, naghahanap ako ng movie na i-recommend sa inyo. But, there's this movie called, So This Is 40. Okay. Kay, I forgot kung sino nag-direct. But, Ilalagay ko na lang dyan. go. Basta doon si Paul Rudd. So, it tackles like this couple na pa 40 na sila. Or 40 na sila. And they've been married for a while. Tapos parang, inaano nila na parang tangina na lahat ng ginagawa mo like nakakainis. But I feel like it, parang towards, habang nangyayari yung movie, nakikita mo yung glimpses of who you were. Okay. Wait, diba? Diba? Parang Yes. naaalala mo na parang, wait, nakakatawa pala tong asawa ko, no? Parang, ganun pala siya magmahal ng anaka namin. No? Or parang pares para kami naiinis din sa same na anak na to. Parang, we're going through the same thing. We're going through the same emotions. So, it's a movie about compromise and parang finding each other and making it work, I guess. Again. Hindi naman again never sila nag-break. I mean, but I think that's the thing about relationships. Parang paulit-ulit kayo magta-try Yeah, to make it work. to make it work. Hindi ko nasabi kayo na, ang ganda na sinabi mo sa This is 40 kasi I think isa yun sa fears ko pala, nabanggit ko siya sa last ep, isa yun sa fears ko na what if hindi ko kayang i-navigate yung mga changes na yun with another person. So parang myself too much na siya for me. What more yung to make it work with another person? Nabago? And no. I mean, kapag nasa long term kayo, parang ang daming version ng tao na to na ma-witness mo. Oh, yeah, that's true. Nangyari na yan sa akin. Yeah, exactly. Sabihin ko nga kasi Oo. may nagkaroon ka ng long term. Oo, parang from being with someone na 7 years to being with someone na for 4 years. Parang ang dami mo talagang nakita with the same person. So, And then you keep making that choice not to stay with them. Girl, I don't know. Yes. I'm just to a point though. To a point. Kasi nung parang when relationships end, kailangan mo rin tingnan kung ano nangyari. Like, saan ako nagkamali? Saan ako, like, where was I? Nung nangyari ng lahat ng to. Again, bringing it back to, parang kaya ko naman alamin kung saan ako nagkamali. Yeah. And live with it. Ang complex na nanginginig na Ang complex. I mean, madali magmahal pero ang hirap nung relationship. I think that's two different things kasi siya for Constant me. work in progress. Yes. Taray. But if you see each other, like really see each other, it makes it easy. Sabihin ko dun. Yun na yun. Sabihin ko, yun na yun eh. Yun na yun. This is 40 shit. Okay, 40. grabe. Uy, ito na ang pinakamahaputang ina.
mag-edit ako ng 43 minutes na episode. Yun ang pinakamahabang Sunday Sunday Reset. Reset. But feeling ko sakto lang din kasi wala akong episode last week. So, Dito na natin binawi. yeah, dito na namin binawi. Shit! Well, thank you, Alan. Thank you so Sobrang much. ka-loverboyan mo lang, sis. Wait, saan ka namin makikita? I-plug mo. Go follow me on my Instagram, Alan Segi. I'm a fashion commercial photographer, but I'm also a DJ and musician. So you can follow my music account, sodi.music, SODI.music. Yes. And go stream my song, Analog Heart. Yes! And Studio Segi also, if Oh, gusto mo yeah, kayo. please Dun go. sa ano niya, Mm. studio niya, Punta ko sa pasabog. studio, magkape tayo, tara. Mag-usap-usap Oo, tayo at eh. mag-trauma dump. Pag-usapan, himayin Pag-usapan natin to. yan. May Yes. cocktails din kami, tara na. Thank you, Alan. Thank you sa pagsama sa Sunday Thank Reset. you, Ang Yani. sobrang haba na to ha. Isang buong almusal to. Sabi ko sa inyo, Sama niyo pa yung sana di pamilya pa kayo niyo. nabibilaukan dyan ng mga silog niyo. Thank you. I-follow niyo yung socials namin at Kwarto ni Yani on IG and TikTok. Naglalabas kami ng new episode every Thursday, 9 p.m. and every Sunday, 8:30 a.m. Ito ng pinakamahabang Sunday Reset. And then, mag-join na kayo sa FB community natin, Yani's Roommates. Doon ako nagpo-post ng new updates. And Yani Hatisu sa lahat ng social media platforms. Thank you, guys. Let's all overcome shame and magmahalan tayong lahat. Yes. Huwag matakot magmahal because Bye-bye! Bye-bye! Yehey!